Pinalayas mo ang anak mo. At syempre, lumayas naman. Nakakatawa tignan talaga minsan, magulang at anak. Sino ba talaga dapat ang mas nag-iisip? Sino ba dapat yung mas matalino? Yung mas malaki ang puso? Syempre tayo mga magulang, di ba? So bakit ka pumapatol? Gets ko naman na pag galit tayo, dumidilim ang paningin mo at kung ano-ano ang nabibitawan mong salita. Pero pag sinunod ka ng anak mo, kung ano-ano rin ang sat-sat mo pag talikod niya at talikod mo, di ba? Tapos hindi ka makatulog sa gabi. Tapos iti-text mo mga kaibigan, susubukan mo ring hanapin. So para sa akin, pag galit na galit tayo, uminom ka ng tubig, inhale, exhale, huminahon ka, kung kaya mo kausapin yung anak mo, ganun ang gawin mo. Pero para magbitaw ka ng mga salitang hindi mo na kaya bawiin dahil pagkalaki-laki rin ang pride mo, diba? Paninindigan mo rin eh. So ano palang pinatunayan mo kung pinanindigan mo bilang magulang ang pride mo? Ano rin ang naturo mo sa anak mo? At ano rin ang nangyari sa'yo sa mental health mo? Hindi ka naman nakatulong. Tandaan mo, tayo matanda, tayo mag-a-adjust, hindi mo i-spoilin. Pero i-correct mo. Bibigyan mo ng space ang anak mo pag nagkamali siya dahil parte yun ng buhay. Minsan, lumalayas na ang mga anak, hindi naman dahil sa suwail sila. Pero kung hindi na nila maintindihan kung anong gagawin nila, hindi mo binibigyan ng pagkakataong magbago o tanggapin kung anong pagkakamali niya. Maluwag sa kalooban nilang umalis. Alam mo kung bakit? Matagal na nilang nararamdaman na parang hindi sila taga doon. So ulitin ko bago tayo magbigkas ng mga kung ano-ano, pipigilan mo ang emosyon mo. Kaya ang utak natin nasa taas bago ang puso. Kasi yan ang dapat umaandar sa lahat ng panahon. Think about that.